Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po ang aaralin nating laro ay ang isang laro ni Women Grandmaster Lu Miaoyi sa recent tournament niya sa Ciudad de Sevilla sa Spain. So dito ang kalaban niya ay si Grandmaster Andrea Stella ng Italy. So kung naalala nyo po, noong December, last month, sumali si Lu Miaoyi dito sa palaro po ni IM Kamachas at marami siyang natutunang lessons mula sa mga Filipino masters at talaga nahirapan siya doon. Medyo nag-struggle si Lu Miaoyi kasi actually parang minamalas din siya doon sa pairing doon, no? Kung kailan siya nagwa-white, no? Kung kailan siya pwedeng malakas siyang umatake, nakalaban niya yung mga defensive players. Ayan. Tapos nung nag-block naman siya, nakalaban niya yung mga attacking players, yung mga umaatake sila GM Joey, sila IM Pao. Talagang binubuhos kagad yung atake sa kanya. Pero nung white siya, saktong-sakto, nakalaban niya yung makukunat. So ako po, nakalaban niya, tinirahan ko ng Berlin, si GM Gomez, nakalaban niya, tinirahan siya ng French, mga makukunat na player, talaga medyo minamala siya dun sa pairing. So ngayon, titingnan natin ano po ang naging results niya dito sa Ciudad de Sevilla 2024. Punta tayo sa ating game. White po si WGM Lu Miaoyi and black si Andrea Stella, Grandmaster ng Italy. So ito nag-start with E4, E6, D4, D5, Knight C3. So kung mapapansin po natin dito, main line lang ng French defense ang pinapasok nila. And makikita nyo po, ang bilis tumira ni Miaoyi. Talagang ang lalim ng preparasyon niya. Hanggang Knight E2, niraratrat niya. Queen B6, Queen C1. Ayan yung mga tirang pa ganyan. Prepared pa rin si Miaoyi. Depensa lang sa B2. Bishop E7, C3, castling, H4. Grabe ang lalim po talaga mag-prepare nito ni Lu Miaoyi. Pagka F6, H5, hanggang dito prepared pa rin. H6, Rook H3. Ayan, hanggang dito prepared. So kung maalala nyo po, yung laban namin dun sa Berlin opening, yung kinunatan ko ng kinunatan, ang haba rin po ng preparation niya, mga umabot ng 15 moves ang preparation niya sa akin. Naalala ko, ang plano ko, kailangan maiba ko na yung tira ko. Mag-freestyle na ako kagad para mawala na siya sa kanyang opening preparation. Dito, makikita natin na-shoot niya yung kalaban niya sa opening preparation niya. Ang ganda kasi may H4, H5, Rook H3, attacking position kagad ang nakuha ni Miaoyi. So alam nyo naman, si Lu Miaoyi isa pong attacking player. So nag-Rook F7, depensa, and Rook G3. Ayan. So ito na yung unang beses nag-isip si Lu Miaoyi with Rook G3. Nasa move 14 na po tayo. So very deep preparation ang binitawan niya dito. Ayan. So Queen A5 para nakapin ang pawn, no? So kakapture na ito. Next move, ang ginawa ni Miaoyi, Bishop D2. Depensa lang. Queen C7 and then Queen C2. Nakatutok ang queen dyan and the simple idea of queenside castling. Ayan. So nag B5, gumagawa ng counterplay dito sa queenside ang kalaban. Of course, si Miaoyi aatake sa kingside. Yung black, syempre sa queenside ang atake. So dito merong magandang idea ang Stockfish. Ang gusto niyang gawin, simple lang, Queen G6. So may pressure dito sa king, tapos may attacking idea of Queen H6. So halimbawa, mag Knight F8 ka, at ito po ang isa sa mga suggestion ng engine. Kakainin lang dito. So ayan, nakakatakot kasi yan. Kasi kung mapapansin nyo po, itong queen, wala na pong matakasan. So parang kulong na siya dyan. Pero hindi naman siya pwedeng kainin kasi nakapin yung pawn. So para siyang kulong, pero talaga hindi. So talagang kakaiba po mag-isip ang Stockfish eh. Pero pag sa tao yan, kahit po ako, hindi ko ipapasok ang queen ko dyan kasi parang kulong na yan eh. No, pagka nakaiwas yung king, makakain na yung queen, although meron namang pasok doon. So talaga malalim mag-isip ang Stockfish. So ginawa ni Lu Miaoyi, nag-castling lang. Castling. Yan, pakabait lang muna. So nag F5, sinara ang atake. Pero alam niyo naman po, si Lu Miaoyi, isang attacker,
Knight G5, sacrifice. At yan, binigyan ng double question mark ng ating stockfish. So, blunder po. Makikita nyo yung engine evaluation biglang bumaba. So, bakit po yan blunder? Kain. Ang bigayan po ng engine dito, dapat isoli ang pyesa. So, paano isusoli? Knight D takes E5. Ayan. Isusoli mo na daw kagad. Para pag kain, Knight F4. Pero sa tingin po kasi ng tao, malakas pa rin yung atake dito. Nakakatakot pa rin yung atake. May dalawang pawn dyan, tapos may knight na parating. Of course, may rook pa. Pero bishop D6 lang daw. Ayan. So, sabi ng ating stockfish, wala daw yung atake. Pero parang may atake yan eh. Pagka ako po ang naglalaro ng itim dito, medyo kinakabahan na ako kasi nakatutok na yung mga pawns. Tapos yung rook nakatutok din. Slight advantage for black. Balik natin. Nag CD4. Hindi binalik yung pyesa. Capture, Knight B6. So syempre, pag umaatake sa king side ang kalaban, counterplay sa queen side ang idea. So nag G6, attack, Rook F8, attack, sunod-sunod lang ang atake ni Miao Yi. And pagka Knight C4, of course nakatutok yung queen, no? Kailangan mag-ingat ng white, kaya iniwas lang muna King B1. Ayan. And dito, ito na yung parang blunder na nakikita ko na ginawa ng black, no? Although siguro mahirap talaga yung position kasi kahit kung titingnan nyo po, one piece down ang black, pero ang bigayan ng engine lamang pa rin for white. One piece down ng white pero lamang pa rin siya kasi nakakatakot na yung atake dito. So ang bigay po ng engine, ang dapat gagawin, bishop D7 lang. Relax lang, develop lang para balance pa rin. Actually, kahit yung engine po medyo nahihirapan, hindi alam ang gagawin. Kasi pag kumapture ka, kakapture lang yan, kahit maka Knight F4, simpleng Rook H8 lang, wala na pong atake. So hindi na po uubra yung atake, kaya yung engine kalmadong-kalmado lang, bishop D7 lang ang gagawin. Pero dito kasi nag F4 si Grandmaster Andrea, at yan po binigyan ng question mark. Kung makikita natin na open yung queen, so medyo may tulong ngayon yung queen sa atake, no? Na kanina wala. So take note, hindi po pwedeng kainin with the knight. Pag kinain ng knight, of course, ito babaksak. So may counter attack sa gitna. Kaya forced kumain ng bishop. Ayan. So pagkakain ng bishop, Gh6, bishop takes H6, and then rook F5. So yun siguro ang idea niya, kaya siya nag F4 para yung rook niya pwede niyang ipangharang. Ayan. So rook H3 from Miao Yi para maka-atake. Queen A5, counter attack. So dito, ang bigayan po ng engine malaki na alamang ni Miao Yi, plus 3 na. Sisimplihan lang, Knight F4 lang. Ayan. Kasi yung counter attack dito sa queen side, wala pong mangyayari dyan. Pagka halimbawa mag-Knight B4, Queen B3 lang, wala na yung atake. Tapos ang mangyayari dito sa king side, isang G4 na lang, kulong na yung rook. Although magulo pa rin po talaga yan kasi kung titingnan naman natin, one piece down naman ang white. So siguro pwedeng simplihan lang, ganun eh. Pagka nag G4, kain, capture, bishop G6, may ganun, no? Ay, grabe. Lalim pala nung linya ng stockfish. May mate na pala kagad. Mauunahan. So, pag kumain, of course, may check. Checkmate. Mauunahan. Ang galing. So, pagka rook H8, force ang king G7, rook H7. Tagpas dito. Pag kumain dyan, matchas sa bishop D3. Okay. Balik natin. Kasi ang ginawa ni Miao Yi, nag queen C1 eh, oh. Umiwas muna sa counter attack ng kalaban. Bishop D7, G4, atake sa king side. Question mark. Rook takes F1, rook takes F1. Tira pa siya ng brilliancy doon. Bishop E8.
threat ang pawn sa G6, take note, hindi na po yan madepensahan. Kasi halimbawa, mag Queen C2 ka, merong Knight B4. Mafo-4 ka nang wala sa oras. So, mamamati ka bigla. Pag ganon, may Bishop G6. No? Mauunahan ka pa sa atake. So, ang ginawa, pagka Bishop E8, G7, counter attack. Threatening Rook F8 check. And pagka naka-check dyan, of course, mati na po yan. Bishop G6, check. King A1. And then dito nag-Knight B4. So nagpapaulan ng mga good move ang kalaban ni GM Miaoyi. Of course, threatening Queen takes A2. And ngayon pagka A3, Knight C2 check. Dito kailangan na daw tumabla ni WGM Miaoyi with the King A2. Ayan. So pagka King A2, mauwi na po yan sa draw kasi perpetual check. So take note, hindi pwedeng magpilit dyan ng black, no? Of course, meron ng threat dito. Tapos, meron pong depensa yung isang rook. So kahit umatake ka dyan, halimbawa ganyan, kakainin lang yan eh. Kasi may rook doon, no? Pagka kumapture ka, capture, saktong-sakto yung depensa. Kaya mapo-force na po mauwi sa tabla. Pero si WGM Miaoyi ayaw ng tabla. Gusto po niyan umatake. So, Queen takes C2. Double question mark. Although, nagbibilit si Miaoyi, no? Double question mark. Pinakain na yung Queen. So, pagkakain, Rook HF3, threatening Rook F8, and yan po, napakalakas na threat. At actually, malalim para maiwasan yan eh. No, ang best play according to the engine, simple lang. King H7, grabe ang lalim. Iiwasan lang po ang threat na Rook F8, pero yan po almost impossible na po yan makita. Pakita ko na lang mga linya ng stockfish, no. Pagka nag Rook F8 ka daw, kakainin lang kasi yan. Of course, pag kumain ka ng rook, mauunahan ka pa. Ayun ang malalim na idea. Pag ganyan, kakainin lang, mauunahan ka sa checkmate. Kasi mag-queen ka, wala namang check. So kahit mag G5 ka dyan, King H5 lang. So ang lalim nun, King H7 lang. Tapos ang kailangan mo pang makita dyan, pagka nag-Rook H3, so may mga threat na discovered attack, ano? Ang tira is Queen A4 lang. Grabe, umiwas lang sa discovered attack, umayos na. So pagka nag Bishop G7, Bishop G5, kakain, wala na pong atake. Lalim nun. Masyado malalim yun. Hindi na po. Almost impossible na po makita. So pag King H7, iyakan time na si Miaoyi. Kaso, nag-Bishop F5 eh. No? Nag-Bishop F5. Double question mark. So pag Bishop F5, kinain lang, meron ng parating na F6, F7, nakakatakot na. So, kumapture sa A3, capture, Knight takes A3, kuma-counterplay, and kinapture lang ni Miaoyi. Itong threat ngayon, unstoppable na. Hindi na po mapigil yung Rook F8. So, pagka Knight C4 check, King B1, King H7, and then naisip niya mag King H7, too late na. Rook H1, game over kasi may discovered check ng parating. So dito, chumek-check pa ng konti pero naubusan na rin ng check. Baka King G8, Rook G3, threatening Rook H8, checkmate. Ayan. So nung naubusan ng check, dito po resign si Grandmaster Andrea Stella. So talagang mahirap po kalaban si Miaoyi kasi naramdaman ko rin yan eh. Nung game ko, inaatake ako ni Miaoyi. Kailangan yung depensa ko, kailangan precise na precise, kung hindi mamamate. Na-tsempohan ko lang, nakita ko po yung precise na depensa. Dito hindi nakita ni Andrea Stella yung key move na King H7. Ang lalim kasi nun. Doon nagkatalo no? Pagka King H7, iyakan time kagad.
Kasi wala na pong atake. Isipin mo, minamati ka na, ang ginalaw mo yung king. Grabe. Pagka rook h3, queen a4 lang. Pakabait lang. Wala na pong discovered attack. So yan po, hindi nakita ng Grandmaster. And tagumpay na naman si Lu Miaoyi. Actually, dito po sa tournament na ito, napakaganda ng results ni Lu Miaoyi. Marami po ako nakitang games na naipanalo niya, no? Siguro meron siya mga lessons na natutunan doon sa game namin. Although, mahirap po talaga rin naman yung pa-tournament ni IM Kamatsas. Kasi mabibigat po yung kasali doon. So, medyo napalabag si Miaoyi doon. So, ayan po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.